Good morning sa inyo lahat. Welcome once again sa ating Adult Sunday School, and we are studying sa ating iglesia ang 1700th anniversary ng Nicene Creed. Noong AD 325 ay nabuo ng mga lupon ng mga bishops o ng mga leaders ng mga churches ang magiging pinakamahalagang creed sa buong kasaysayan ng Christianity. Ang creed na ito ay hindi inspired mula sa Bible, pero we believe it is a faithful summary of the Christian teaching. That is why nag-endure ito for the last 1,700 years. Yung mag-endure lang ng ilang dekada ang sinulat mo ay napakalaking karangalan na yon, but this enduring this 1700 years ng paggamit ng iglesia sa Nicene Creed ay nagpapakita lamang ng kanyang fidelity sa Scripture, yung kanyang faithfulness. Kaya naman we will be foolish if we will not benefit from this creed. Kaya sa atin, tinitingnan natin ngayon yung pinaka-implication part ng ating Nicene Creed. Ano ba ang lumitaw nung pinag-aralan natin ang Nicene Creed? Ano ang naging conception natin pagdating sa Diyos? Ano ang mas na-realize at napag-aralan ng mga taong ito pagdating sa Diyos? Tayo ay nasa generation na masyado nating pinag-aaralan yung ating mga feelings, yung ating mga sarili, yung ating patungkol sa pansariling mga bagay. Gusto nating ma-master yung ating sarili, but ang kakulangan sa atin is paano naman yung Diyos? Do we really know kung sino yung Diyos ng Scripture? At yun ang gusto natin na makita at matagpuan dito sa ating pag-aaralan. Kahapon, inalala yung tinatawag na death anniversary ng isa sa dalawang na-assassinate na mga US President sa kasaysayan. The first one, of course, was Abraham Lincoln, but yesterday ay ang commemoration ng death anniversary ni John F. Kennedy. He was assassinated on November 22, 1963. At doon sa assassination na yon, well, naging nakita na even the most powerful man on earth ay hindi niya kayang protektahan ang sarili niya kapag may bullet na dumating sa kanya. We know na with its military power, ang Amerika ang pinakamakapangyarihang bansa sa kasaysayan ngayon, pero with just one bullet, this powerful man will be unable to protect himself. Dito natin may kukumpara at ma-appreciate yung Diyos na sinasamba natin. There is no enough bullets in the world that can threaten the kingdom and the throne of God. Gusto ko na makita natin na yung ating pagtitiwala sa Diyos hindi mapupunta sa kawalang saysay dahil ang pagtitiwalaan at pinagtitiwalaan natin ay talagang masasandalan natin sa kanyang kapangyarihan. Kaya naman sa lesson natin, we are studying ang emphasis natin is to see that this God is a more glorious God because of the Nicene Creed. At ang isang attribute na titingnan natin is yung tinatawag na immutability. Yung immutability ng Diyos. Sabi ng James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Doon pa lamang sa binanggit niya sa first part, kung binabasa mo to, malaking comfort na ito sa iyo that every good gift and every perfect gift is from God above. Galing sa Diyos. Hindi ito galing sa pagpapagal mo. Hindi dahil magaling ka. Hindi dahil ikaw ay mapagsumikap, madiskarte sa buhay. Ano man ang meron ka ngayon ay kaloob ng Diyos. It is coming down from the Father of lights. Pero yung in-emphasize niya, dinescribe pa niya ang Diyos, dito actually ang mas comforting at assuring na part ng ating text because what is the use of knowing na ang bagay na ito ay galing sa Diyos pero
kung doon lang magtatapos, anong comfort na meron tayo? We will just know that these things come from God. But dito sa verse 17, sinabi niya sa huli, i-describe niya, yung Diyos na nagbibigay ng kaloob na ito, there is no variation or shadow due to change. At yan, pag sinabi mo na ang Diyos ay hindi siya nagbabago, hindi siya parang color wheel, walang variation, siya ay siya lang, makikita mo, you are actually speaking of one of the most important attributes ng Diyos, which is what we call the immutability of God. Na ang Diyos ay hindi siya nagbabago tulad ng inawit natin kanina, that ang kanyang faithfulness ay hindi lang maasahan, it is not only good, it is actually great ang faithfulness ng Diyos because He doesn't change. Seasons may change, kings may change, thrones may change, but our God in heaven doesn't change. So, let us see. Bakit pinag-aaralan natin yung immutability na to? Well, that is the key para mas matanggap natin at mas makita natin yung doctrine ng Trinity. Pag pinag-usapan kasi natin ng Trinity, meron tayong ina-assume na mga katotohanan when we say Trinity. Kasi pag sinabing Trinity is there is only one God, but three persons. Ang Father ay Diyos. This is the Father. This is the Son. This is the Holy Spirit. The Father is not the Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. But the Son is God. The Father is God. The Holy Spirit is God. Basic theology. Even the Catholic people know this. Pero paano natin masasabi na hindi ito nagiging equivalent sa tatlong Diyos? At sinabi natin na ma-appreciate natin at maintindihan natin ang Trinity kapag inunawa natin yung mga attributes ng Diyos. Kung ang Diyos, let's say, in a almost blasphemous way, ay parang pizza, hinati mo siya, magiging tatlo na yung piraso ng pizza at makikita mo may tatlo na piraso ng pizza. Pero pag ang Diyos, sinabi mong may tatlong persona, hindi siya katulad ng pizza. Hindi siya katulad ng corporeal at material na bahagi. Kaya yun yung pinag-aaralan natin. Pag naintindihan natin that God is simple, which we mean na hindi siya made of parts. Hindi siya composed of parts na katulad na nakikita natin na kapag ako, nakadepend ako sa parts ko, ang kamay ko, kailangan ko yung kamay ko, nakadepend ako sa kamay ko, sa ginagawa ko. Pag inalis mo yung kamay ko, mahihirapan na ako, nakadepende kasi ako dito. Kaya pag inalis mo yung puso ko, hindi na ako hihinga, mamamatay na ako. Ganon ang tao pag sinabi siyang made up of parts, nakadepende siya. Ang Diyos hindi siya nakadepende sa anumang bahagi because He is not made of parts. Ang bawat pagka-Diyos ng Diyos ay Diyos. Pag sinabing yung all that is in God already is God already. Kaya mas maintindihan natin ngayon na kapag ang Diyos ay nagpakilalang Ama bilang persona, then anak bilang another person, then we can believe that these persons, they do not consist as three different gods, but there's only one God. At last week, pinag-aralan natin yung aseity. Ano yung ibig sabihin ng aseity? Ang aseity, ay sabi ng the two views on the doctrine of the Trinity, sabihin ko lang to, the doctrine of the Trinity is a conceptual framework that allows us to read every biblical text concerning God's life with due seriousness, but without discovering contradictions between them. Yun yung gusto naman natin maintindihan. Yung Trinity, hindi siya isang bagay na parang in-insist lang sa mind natin na parang bagamat mysterious siya, parang contradictory naman siya, na parang wala lang tayong magawa kundi paniwalaan dahil ito ang rigidity ng religions. Ngayon, paniwalaan kahit ito ay contradictory. No, according to R.C. Sproul, ang Trinity is not violating any law of non-contradiction. Ang law of non-contradiction ay ito yung law na hindi mo pwede sabihin na yung letter A ay equivalent sa B. Because we believe in Trinity. The Father is not the Son. Di natin sinasabi the Father is the Son. So, it doesn't violate this law of non-contradiction. It is not actually illogical, but we are saying it is higher than our logic. Mas mataas siya sa ating kaisipan, pero hindi ibig sabihin ay wala siyang
Wala tayong kakayanan na maintindihan kahit kakaunti pagdating dito. Now, tingnan natin yung aseity. Ano ba yung ibig sabihin ng aseity? Ang aseity is from that root word ase, that means from himself. Ang Diyos ay Diyos sa kanyang sarili. Hindi nanggaling ang pagka-Diyos niya sa ibang bagay kung paanong tayo nanggaling ang pagkatao natin, yung buhay natin sa labas sa atin. Binigyan tayo ng buhay, of course, alam natin ng ating mga magulang, but the very life of our parents came from, at the end of the day, ang Diyos. So, ang ibig sabihin ng aseity is, ang Diyos ay self-existent, independent, absolute. Wala siyang source other than Himself. Kaya ang tawag dito is from Himselfness. And then, God is not composed of being and essence. What God is and that God is are identical. Kumbaga parang sa uri ng hayop, yung genus niya, alam natin na yung pusa ay isa siyang uri ng hayop, pero hindi lahat ng hayop ay pusa. Ang Diyos ay walang ganon. Pag sinabi nating Diyos, siya ay nag-iisa. Hindi siya nasa kategory ng iba pang Diyos at meron pa silang mga ganito. At kung anuman ang nakikita natin sa Diyos, yun na siya, identical na siya kung anuman ang nasa isip natin sa Diyos. May mga naiisip tayong mga imaginary animals na hindi naman nag-e-exist like yung may point, unicorn. We believe, pag inisip natin ng unicorn, pwedeng naisip natin, may concept tayo nun, but wala naman talagang unicorn na nag-e-exist. Ang Diyos, walang ganon. Pag ina-conceive natin ang Diyos, yun. Hindi pwedeng meron tayong conception ng isang classification na siya ay iba. So, what God is and that God is are identical. Hindi katulad sa hayop na ang unicorn at yung elepante ay hindi sila magkatulad, hindi sila identical dahil yung isa hindi nag-e-exist. So, ganun ang ibig nating sabihin. Gusto nating ipakita na ang Diyos ay actus purus. That means, siya ay pure act. Hindi niya kailangan, hindi siya nagbe-become. Siya ay being, not becoming. Para mas maintindihan natin to, ang Diyos hindi siya nasa process. Hindi siya mas gagaling bukas. Kasi pag sinabi mong gagaling bukas ang Diyos, ibig sabihin wala pa siya sa perfection. Hindi actually, pag sinabi mo, Lord, alam ko bukas patuloy kang magiging mabuti at mas magiging mabuti ka pa bukas kaysa ngayon, marireach mo yung peak mo sa mga susunod na panahon. Akala mo, ino-honor mo ang Diyos, but actually, you're slandering the deity because, alam natin, ang Diyos ay being, hindi siya becoming, hindi siya magiging ganito sa susunod. So, ang independence ng Diyos from all creation allows Him to freely bless the creation with extravagant variety, beauty, and grace. Walang place para sa feeling na indispensable tayo. Yun, napakagandang challenge ng aseity ng Diyos. Kung ang lahat nag-e-exist at galing sa buhay ng Diyos, wala sa atin dito dapat magmayabang na parang napaka-importante natin at lahat nakadepende sa atin. No, dependent tayo sa Diyos. Even the President of the United States noong 1963, ay nakadepende lamang sa iba nung siya ay na-assassinate but dead on arrival sa hospital. Now, after ng aseity, what we are going to study is immutability. So, now we have studied na yung una, yung simplicity, yung sinasabing the doctrine of divine simplicity. And then last week, the doctrine of divine aseity, the DDA, and now is the DDI, the doctrine of divine immutability. What do we mean when we say God is immutable? Well, ang immutability ng Diyos ay implication ng aseity. Kung ang Diyos nag-e-exist sa kanyang sarili, ang Diyos ay hindi siya nakadepende sa iba, at siya lamang ang pinagmumulan ng lahat ng absoluteness at ng buhay, then we can conclude that God is immutable. Hindi siya nagbabago. Because if God is not dependent on anything and the source of life, then therefore, He cannot change. Kasi nakadepend ang lahat sa Kanya, hindi siya nakadepende kung kanino man. Kung nakadepende ka sa iba, nakasandal ka sa kanila, magbabago ka.
Kasi nga, nakadepende ka sa kanila. Pero kung hindi ka nakadepende kahit kanino man, ibig sabihin, ikaw ay mapagsasandiganan. Ikaw ay hindi magbabago. Sabi ni Stephen Charnock sa The Existence and Attributes of God, "He who hath not being from another cannot but be always what he is. God is the first being, an independent being. He was not produced of himself or of any other, but by nature always hath been, and therefore cannot by himself or by any other be changed from what he is in his own nature." So, hindi mo siya pwedeng baguhin sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay pinagmumulan ng lahat ng buhay. Si Abrakel, sabi ni Abrakel, "No one can add or to or subtract anything from his being, neither can anyone increase or decrease his felicity." So, napakaganda ng mga descriptions ng mga theologians. And then number 2, a change in God, even if it is for improvement, is actually slander to His perfection. Yan ang sabi naman ni Michael Horton sa The Christian Faith. If God alone is necessary and independent of all external conditions, fully realized in all His perfections, then there is literally nothing for God to become. For us, change might be for better or for worse, but for a perfect God, change can only yield for imperfection. The perfection of God's gifts depends on His own essential perfection. So, nakita ninyo, kapag sinabi natin na ang Diyos ay magiging perfect, this is a slander actually sa kanyang being dahil ang anumang change sa kanya magpapakita lamang ng kakulangan. Kaya sa ating definition, when we say God is immutable, God in His very being and His character does not change. And that is actually either bad news yan or good news sa atin. Bad news yan if you are in sin. Because when God says He will judge you, He will surely judge you and He will not change. But God in the Lord Jesus Christ has been merciful to anyone who is in Christ. At kung nakay Kristo ka, sabi ng Diyos, yung kanyang forgiveness at mercy for you is everlasting. Alam nyo, ang Diyos, ang mercy niya hindi everlasting para sa iba. Which means merong hangganan ng kanyang mercy. May hangganan ng kanyang patience sa ibang tao. Yung kanyang pakikipag-relate sa ibang tao. So, pero sa mga nakakay Kristo, yan ay magpakailanman. Ang words ni Aquinas, actus purus, pure act. Walang potentiality sa Diyos. Si Berkhoff, sabi niya, divine immutability should not be understood as implying immobility. Ang divine immutability kasi, actually, I tried, na sabi ko, bago matapos ang November, magkaroon lang tayo ng summary ng ibig sabihin ng Trinitarian attributes o yung nature ng Diyos as Trinity. Pero what happened was mas malawak pa pala itong mga individual attributes na to. Katulad ng immutability, which I think I will need another lesson para i-explain pa yung implication ng immutability because there are many texts in the scriptures that appears na parang mutable ang Diyos. God repented of His decision na likay niya yung tao. God relents yung kanyang ginawang judgment sa tao. Parang nagbago ang Diyos. Parang nagbabago ang Diyos. Depende sa ginagawa ng creation, sa response ng creation. Di ba? At paano yung si Christ, second person of the Trinity, nag-assume ng human nature. Hindi ba ito nagkaroon ng pagbabago sa Kanya, remaining what He was and becoming what He was not? So, ang dami palang mga implication at mga problems ng divine immutability. So that ngayon, alam nyo ba, maraming mga theologians ang sina-challenge ang divine immutability. Para sa kanila, God is somewhat, yes, immutable siya, pero may part siya na mutable. Could you imagine that? May mga theologians na nagsasabi that God is somewhat mutable at some point. So, si Thomas Wainandi, sabi niya, God is not inert or static. He is so active that no change can make Him more active. Di ba, pag divine immutability, akala natin hindi siya nagbabago, hindi siya nagmo-move, walang pagbabago sa Kanya, so parang boring ang Diyos. Wala siyang activity, wala siyang buhay. Nilinaw ito ni Thomas Wainandi na sabi ni Berkhoff, hindi ibig sabihin immobile ang Diyos, wala siyang pagkilos or activity.
Sabi ni Wenandi, hindi siya ibig sabihin inactive. No, he's so active na walang makaka-change sa kanya para siya ay magbago sa kanyang kalagayan. God is always active in the fullness and completeness of His own being. Siyempre, mga mouthful ang mga ito. Paano natin ito maintindihan, ma-appreciate? So let's proceed sa presentation ng Scripture. What is the meaning of divine immutability in plain words? Number one, when we say God is immutable, number one, He is unchangeable in duration and life. He is free from accession, from growth, from decay, and from the effects of time. Yan ang dapat nating isipin when we think of God being immutable. Okay? Yung duration niya ng buhay, hindi siya katulad nila Thor na 5,000 years lang ang buhay ng mga nasa Asgard. If you are related sa familiar sa cinematic universe ng Marvel, gusto ko lang i-emphasize na even these caricatures or comic characters, kahit na nagpapakilala silang Diyos, may hangganan ng kanilang buhay. But God, when we say He is immutable, walang change, ang duration ng kanyang buhay, malaya siya sa anumang accession, pagbabago, or paglago, or pagbawas, at maging yung epekto ng time. Habang yung epekto ng time sa atin nakakapanghina sa ating physical na pangangatawan, nakagbibigay ng wrinkles sa atin, sa Diyos wala yan. Yan ang mga text na makikita natin at marami pa, pero tingnan natin lang yung iilan. Sabi dito sa Genesis 21:33, Abram planted a tamarisk tree in Beersheba and called there on the name of the Lord, the everlasting God. Pag sinabi nating everlasting God, this is the El Olam. Hindi ito yung kinakain natin, but olam is everlasting, walang hanggan. Pag sinabi natin na sa New Testament kasi, hindi na masyadong ginagamit yung everlasting. Sa Greek, ang language or terminology nila is the Alpha and the Omega, the beginning and end. Actually, pag sinabi natin the Alpha and the Omega, akala ng iba, nandun siya nung simula at meron din siyang katapusan, siya yung pinakahuling matatapos kasi nga yung Alpha at saka yung last letter Omega. Hindi ganun ang ibig sabihin sa New Testament. Pag sinabi natin, He's the Alpha and the Omega, He's the beginning and the end, what we actually say is, He has no beginning and He has no end. Huwag natin isipin, nandun siya sa beginning. He has no beginning. He has no end. Everlasting, yan ang ibig sabihin. Sa 1 Timothy 1:17, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Anong mapapansin nyo sa Bible? Napakahirap i-describe ng Diyos because He is so different sa atin, di ba? Merong great chasm, the creator-creature distinction. There are only two entities na nabubuhay or nag-e-exist sa mundong ito, hindi spirit and physical world, hindi angels and men. Ang dalawang entity is God and then everything else. Ang Diyos na napakalaki, hindi natin pwedeng i-cross ito. Madaling i-describe ang Diyos, depende sa relationship niya sa atin, kung siya ay creator, redeemer, madali natin siya madi-describe kasi may. But how do we describe Him based on His godness? Ang ginawa nila Apostle Paul is they can only describe Him by negation. Ang ibig sabihin ng negation ay gagamit na lang sila ng prefix, ng negative. Ako ay visible, ang Diyos ay hindi ko nakikita, lalagyan ko na lang ng in para masabi negative, hindi ko siya katulad. Ganon ang description lagi ng Bible when it comes to the nature of God. It's parang comparative in a way na analogical na gagamitin ito na immortal, invisible, immutable. Nagbabago ako pero ang Diyos hindi siya katulad ko. So, ganon ang description lagi ng Scripture. Sa 1 Timothy 6, sabi niya, who alone has, ayan, immortality. So, mortal ako, nabubuhay ako, pero may hangganan ng buhay ko, marupok ako, pero ang Diyos, immortal. Hindi siya marupok, hindi siya matatapos ang buhay. He who dwells in unapproachable light, to whom no one has ever seen or can see, to Him be honor and eternal dominion. So, kung mapapansin natin dito, dinescribe ang Diyos as eternal, from everlasting, enduring forever, immortal, and immortality. Again, ang pinaka-reference point dito is yung mga words na yan. Eternal,
tayo ay hindi eternal, tayo ay hindi everlasting, di tayo nag-endure forever, tayo immortal, tayo ay may immortality. Kaya pag ginawa natin yan, sinabi natin, it is actually a recognition of who God is based on our reference point. Ang reference point ay yung tao. Ang tao, pag sinabi natin, dinescribe natin siya, hindi na siya pwede sabing immortal. May mga iba sa inyo, mukha kayong immortal dahil sumusobra kayo sa trabaho, hindi kayo natutulog, pero hindi talaga kayo immortal. Mukha lang kayong immortal, baka lulusot ka sa pader sa susunod na araw. Pero ang tao, sabi ng Bible, he is grass that withers. This is the perfect and the tamang description sa atin. At actually, ito yung dapat nating ilagay sa sarili natin, di ba? Pag dinescribe natin sa sarili natin, magiging mabait tayo sa sarili natin, di ba? Napaka-positive ng description sa sarili natin. Ganito tayo, mabait, wala naman tayong masamang ginagawa. Pero ito yung description sa atin. We are grass that withers. We are flower that fades. We are like the vapor that vanishes. Our years are a sigh. Parang ang bilis lang. Tapos na, kagad. Akala mo, ganito lang, ang tagal ng panahon na makakasama mo yung mga anak mo, isang araw, iiwan ka na nila. O kaya naman, mawawala na sila. Ganito, it's the years, just like a sigh. At bakit ganito ang sinasabi ng Scripture? Para maalala natin, maging magbuting katiwala tayo sa mga panahon na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. So, because we cannot delve into the secret chambers of God's essence, this negation satisfies us with the perfect picture, with the picture of God's immutable character. So again, hindi natin maunawaan ng lubusan ang immutability ng Diyos. Hindi natin kakayanin na unawain ng lubusan. Gagamitin na lang natin itong mga negation na ito para magkaroon tayo kahit papaano ng bleak picture ng pagkakaiba natin sa Diyos, especially sa kanyang immutable character, na hindi siya nagbabago. So, pag sinabi natin ito, banggitin ko lang, ihiwalay ko lang. Yan, pag sinabing free from all accession and diminution and from all growth or sa kanyang deity, sabi ni, yan yung mga text, sa Psalm 104:31, sabi ni Scott Swain, sa The Trinity, an introduction, unlike creatures, in God there is no potential for growth, diminishment, or change. God does not gain or lose perfection. God is not metaphysically divisible from what He once was or what He will one day become. He is the same yesterday, today, and forever. The one who was and who is to come. With Him there is no variation or shadow due to change, no? So, ito, kinote ko lang uli ito, yung sabi ni Michael Horton, change in us is for better, for worse, but to a perfect God, imperfection ito. And the human distinction dito is, yung change natin is predominantly on the downside. Napansin nyo? Pag nagbago tayo, actually, hindi yung mapapansin mo, lumalago ka, pag physical ang pinag-uusapan, usually nakikita mo, yung law of entropy ay applicable sa iyo, 'di ba? May dalawang law of thermodynamics, the law of conservation of mass and energy, and the second one is the law of entropy, which means all things pag pinabayaan mo, they will go toward disorder. Pag pinabayaan mo yung sasakyan, iniwan mo lang diyan, hindi siya mag-improve, magde-deteriorate siya. Mangangalawang siya because dahil sa araw, dahil sa ulan, yan ang mangyayari. Yan ang mundo, yan ang tao, hindi mo yan mapipigilan. Okay? Ang Diyos hindi siya ganyan. Sabi ng Psalm 102 verses 25 to 27, of old you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment. So, you will change them like a robe, and they will pass away. But you are the same, and your years have no end. Makikita natin to. No matter how fascinated we are sa mga actors and actresses na kahit may edad na sila, napakabata nila, nagagawa nila na parang walang nagbago sa kanilang itsura, pero mapapansin mo on a closer look, it is because tinulungan lang sila ng technology, ng science. Marami siguro sa generation natin na nag-aabang sa The Devil Wears Prada, Part 2,
Pero yung mga tao na mismong magkakas doon na exactly the same people 20 years ago, more than 20 years ago, ay makikita mo na closer look, nagbago na rin yung kanilang itsura. Nagbago na rin. At ito yung sinasabi ng scripture. Kahit gaano ka kalakas, you will wear out like a garment. Para ka lang damit. Hindi ka immortal, hindi ka diamond. You will not shine forever like a diamond. You will change them like a robe, and they will pass away. But you are the same, and your years have no end. So, kita nyo yung description sa Diyos. So, this distinction of God from us is the very bedrock of hope and of His people's survival. Yun yung sinabi ni Yahweh sa kanila sa Malachi 3:6, "For I, the Lord, do not change. Therefore, O children of Jacob, you are not consumed." Nakita ninyo, bakit hindi daw sila namamatay or napupuksa? Hindi sila napupuksa dahil magaling silang mag-ingat, magaling sila, madiskarte sila sa buhay. Sabi ng Panginoon, hindi kayo napupuksa kasi hindi ako nagbabago. Ang ibig niyang sabihin doon, kung covenant-wise ang pinag-uusapan, nagtaksil na kayo eh. Actually, wala akong maaasahan sa inyo. Pero hanggang ngayon, ay nandiyan kayo, maayos kayo, kasi protektado kayo ng aking covenant na naibigay ko kay Abraham sa inyong forefathers. At dahil doon, kahit makasalanan kayo ngayon, kahit nag-fail kayo, kinikip ko yun kasi hindi ako nagbabago. Hindi ako pwedeng magbago. Nakita nyo, ito ay bedrock ng ating pagtitiwala. In other words, sa mga taong may takot sa Diyos, sa mga taong may Kristo sa kanilang buhay, ang immutability ng Diyos ay isang comforting reality, comforting truth, na yung pinagtiwalaan mong Diyos 5, 10, 20 years ago will be the same God, same yesterday, today, and forever. So, He is beyond the effects of time. Sa Psalm 90 verse 2, dinescribe dyan actually si Yahweh na parang yung years daw natin, 1,000 years, ay parang isang araw lang sa Kanya. Hindi ibig sabihin yun na literal na yung 1,000 years ay one day equivalent sa Diyos. Ang ibig lang sabihin nun, yung nangyari 1,000 years ago, like 1025 or 2025 na, no? 1025 AD, sa Diyos, parang kahapon lang yun. Hindi siya naapektuhan ng nangyayari sa Great Schism nung panahon na yun sa sa Europe, nung nagbabanggaan ng Pope at ang mga hari na sa Europa, kung sinong mas makapangyarihan sa kanila, walang epekto yon sa Diyos. The Greeks believed that space and time were eternal to the point of deifying it in their god Kronos. Di ba? Meron nga silang god na Kronos, pinagmulan ng lahat. Siya yung, makita ninyo yan sa mga Diyos-Diyosan nila. Sa Greek mythology, yung kanilang mga pangalan. Meron nga silang pangalan si Janus, yung mukha niya, dalawa, nakatingin sa past at sa future. At yun yung pinagmula natin ng January. Nakatingin siya sa past ng December at looking forward sa future. Ang equivalent nun sa Roman, God is the God for, si Tyche pala yung isa, and then siya si Fortuna na may dice, fortune, sa Greek is Tyche. So, ganito yung kanilang mga equivalent sa kanilang mythology. But Christians rejected such an idea because space and time are attributes of created things. Hindi sila pwedeng ang Diyos, siya ay time. Siya yung Diyos na parang meron siyang pinagmulan. God is still revealed in scriptures with time, words, before, during, now, after. Ang tamang interpretation ay ang Diyos, bagamat outside siya ng time, pero siya ay in-invade niya yung time. Especially sa incarnation. Okay? Nirespeto niya yung lilikha niya. Therefore, remaining eternal Himself as He intervened in human history, so with time. Kaya nga yung eternity,
ito ay attribute ng Diyos, hindi natin actually magandang ginagawang description ito ng ating mga kaluluwa. Kaya sa theology proper, when we say our souls, ang tawag dito is not the eternality of our souls because eternity is an attribute of God. Ang ginagamit is the perpetuity of our souls. Ang souls natin perpetual, magpapatuloy, pero ang Diyos, when we say eternality, it is not only the length of time, it is the quality of time that He is a different being and entity. Okay? So, actually, yung mga binanggit ko sa inyo are the easiest part in understanding ng immutable ang Diyos. Actually, they are just parang basic, na parang pambata rin ng Sunday school kids na, oh, God doesn't change, very comfortable, very comforting, nagbibigay ng comfort, very assuring sa atin. But the greater challenge actually is the second statement. What is the second statement? When we say God is immutable, He is free in relating to creation, which brings creaturely change, but He is not Himself change. With that statement, nagkagulo-gulo na ang mga theologians. Because when we say God is free relating to creation, magkakaroon ngayon ng effect ito sa creation. So, ang sinasabi natin, immutable ang Diyos, pero nagkaroon siya ng relasyon, meron siya relationship sa atin na nilalang, at dahil doon sa relationship na yon, masasabi ba natin na immutable pa rin ang Diyos? Kasi dahil sa relationship niya sa atin, let's say nagkasala tayo, magagalit siya. Siya ba ay nagkakaroon ng pagbabago dahil may ginawa tayo dito sa lupa? Sabi ng Bible, ang kasalanan ng mga tao, talagang nagdudulot ito ng pagkamuhi sa Diyos, ang kasalanan. So, ang ibig sabihin nito, ang relationship niya sa atin, naapektuhan ba siya? Ito ang pinagdebatihan ng marami, pero gusto ko sabihin sa inyo at the outset that God, while there is creaturely change, in other words, may change sa mga creatures because of His relationship sa atin, but He is not Himself change. Ang tawag dito yung doctrine ng classical theism when it comes to the immutability of God. Ina-affirm niya na independent from creation ang Creator while meron siyang divine freedom to enter sa relationship niya. So, Creator, ito yung tinatawag natin na Creator-Creature distinction. Never na mangyayari na magkocross ang dalawang yan. Never na darating ang panahon that the creature will become a creator. Never will come a time na yung creator ay magiging creature siya in a way na mawawala ang pagiging creator niya. Pwede niyang i-assume yung nature ng creature, but magiging mananatili siyang creator. Hindi pwedeng mawala ang pagka-creator niya. So, tingnan natin yung arrow. Dahil sa relationship na ito ng Diyos, ng creator sa creature, nag-create ngayon ito ng maraming mga problema. Like yung mga biblical texts, yung relationship niya with His people seemed to emanate a change in God and or His disposition. Tingnan natin, sa Jonah chapter 3 verse 10, when God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster. So, nagkaroon ng change doon sa Diyos. Paano natin to explain? Akala ko ba immutable ang Diyos? Bakit ngayon nung nakipagrelasyon siya sa tao, nagkaroon siya ng ganitong pakialam sa tao? Sabi dito, God relented of the disaster. Nagbago ang Diyos? Napapabago siya ng tao? So therefore, nakadepende pa rin pala sa kilos ng tao ang gagawin ng Diyos. So this dilemma has challenged the doctrine of divine immutability for many, many years. Pero paano ito sinagot ng classical theism? Or in other words, yung traditional na explanation ng mga nasa likod ng Nicene Creed, yung tinatawag na patristic. Ang sinabi nila dyan is, ang tawag kasi dito mutabilist language, pero wag niyo na masyadong isipin yan.
Ang ibig lang sabihin is, yung language is mutable, nagbabago. So, yung may mga languages sa scripture na parang ang Diyos ay nagbabago, ang tawag doon mutabilis language. Ang classical theism, sinafeguard niya yung immutability ng Diyos by interpreting these mutabilis texts as what? Anthropomorphism and anthropophatism. So, what is anthro? Anthropos is man, and then morphe. This is the form. Morphe is there is change. There is form, and then there is change sa kanyang form. So that is. Ang ibig sabihin nito, yung form ng tao ginagamit para i-describe yung activity ng Diyos. So, pag sinabi natin ng Diyos ang kanyang omniscience, alam niya yung lahat. Ang gagamitin ng Proverbs is, the eyes of the Lord are in every place, beholding good and evil. So, ang Diyos ay may mata na nakatingin. Alam natin na walang mata ang Diyos kasi spirit siya, pero yun yung way na makikipag-communicate ang Diyos kasi doon natin maintindihan yon. Okay? So, anthropopathism. Anthropomorphism. Anthropopathism, this is pathos, that is emotion, or yung word na pity, or the word affection. So, yung mga emotions ng tao, dito natin makikita. So pag sinabi natin, gustong i-describe ng Diyos na siya ay abhorrent sa sin, sasabihin niya, He is angry at sin. Meron siyang human emotion, pero actually wala siyang actual na human emotion, but that is the way na para may communicate sa atin that God, He is so holy. Diba? So yun yung ibig sabihin ng anthropomorphism and anthropopathism. Ang tawag dito sa Tagalog, tayutay. Figure of speech. Gumagamit ng figure of speech ang scripture, si James Dolezal sa All That Is in God. But when the Bible speaks of God as experiencing changes of relation, affection, and agency, we are told that these changes are properly in God and that the text would be meaningless or even untrue if these were not so. But it is not at all obvious that this is the case. The classical theist simply regards this as yet further instances of the Bible's anthropomorphic or anthropopathic language, revealing something true about God, such as His true opposition to sin, His gracious compassion, or His providential guidance of historical affairs progressively in time and under a modality that is improper to His plenitude of being. So, again, gusto ko lang sabihin sa inyo, nagagamit siya ng form, katawan ng tao, form, and then yung emotion ng tao, but that doesn't mean may ganito siyang emosyon. Ang may ganitong emosyon, lagi ko sinasabi, even sa mga anak ko, ang mga Greek mythology deities, they were fashioned after the image of man. Sila yung Diyos-Diyosan na bugnutin. Pag wala sa mood, si Zeus, bigla na lang niyang, alam mo yun, magkakakidlat tayo. Ganon yung presentation nila, di ba, sa mga movies. Pag hindi ka niya nagustuhan, pag didiskitahan ka ng mga Diyos na ito, yayariin ka niya. Paglalaruan ka. You have watched the movies, Clash of the Titans, Wrath of the Titans. That's exactly, na parang pinaglalaruan lang tayo doon sa Mount Olympus na yung mga imahe natin at kung ano mang gagawin nila, yun ang mangyayari. Di ba? Ako, lumaki sa bahay na tinuruan ako or lagi sinasabi na pag kumukulog, nagbo-bowling yung sino mang may hawak ng kalangitan. Exactly, that's what I heard. Nagbo-bowling sila, naglalaro sila ng bola. You see, gaano ka damaging, no, sa theology ng bata, yung ganun. Buti na lang ay naligtas ako or else ganun ang pananaw ko sa Diyos. Now, sabi naman ni Herman Bavinck, Scripture does not contain a few scattered anthropomorphisms but is anthropomorphic through and through. Ang Scripture daw lagi, pag describe niya yung Diyos, lagi anthropomorphic, lagi gagamitin niya yung ano ng tao. Di ba? Sabi niya, He will carry you on His, parang, on His wings. Di ba?
Tapos yung feet, may kamay ang Diyos. The hand of the Lord is heavy upon you. In other words, yung judgment niya, sinusundan ka, the hand of the Lord. And then, without the root of anthropopathism and anthropomorphism, we will sacrifice the unchanging nature of God for a morsel of bread of biblical literalness. Sasabihin sigurado ka ba dyan na anthropomorphism? Pagsasalita pa lang, ang hirap ng mabanggit. Wala na bang ibang paraan? Walang ibang paraan kasi kapag hindi natin ginamit yung anthropopathism and anthropomorphism route, yung immutability ng Diyos, pagpapalit natin sa biblical literalness. Parang literal na kamay ng Diyos ito. Nasa ng kanyang paa? Nasa ng kanyang mata? Nasa ng kanyang muka? Ganun ang gagawin at i-conceive natin sa Diyos. At hindi ganun ang Diyos. So one reason that change in God, no matter how small, is theologically devastating is that it would signify some alteration in His being or life, and thus, to the extent that such change occur, destabilize human confidence in His covenant promise. Yun pala yung reason bakit pinipilit nitong si James Dolezal na ipakita na anthropopathic and anthropomorphic lamang ito. Kasi pag sinabi mong tunay siyang naapektuhan, ibig sabihin pwedeng magbago ang Diyos. And the moment we entertain na pwedeng magbago yung nature ng Diyos, that is the start of the end sa ating pananampalataya. Then therefore, di na natin maaasahan ng Diyos sa maraming mga pagkakataon. So, God's dealing with creation is by His ad extra operation. Sorry for that term. Ang ibig lang sabihin nito is, yung ad intra, yung relationship niya within the Trinity, yung ad extra, yung external. So meron siyang operations dito sa mundo, di ba? Creation, providence, redemption, at marami pa, consummation, glorification. If the creation has any power to stimulate change in His being or intrinsic spirituality, this is impossible na mangyari sa isang simple God. Walang kapangyarihan ng tao na matreten ang Diyos. Hindi siya yung parang, nag-aaklas na sila. Parang kung ikaw ang presidente, may mga malalaking rally at gusto ka nang i-oust, medyo kahit papaano, kakabahan ka. Hindi ganun ang Diyos. Hindi siya naapektuhan sa ganung mga bagay. So, basahin ko lang to. Sabi ni Dolezal, He unchangingly wills changes in His ad extra dealings with creatures without willing or experiencing a corresponding change of agency in His own intrinsic actuality. The proper locus of all change is in the revelation of God, as it appears to us successively through various phenomenal instruments and in the effects of His sovereign administration. Its proper locus is not in Him as revealer and administrator. When repentance is attributed to God, Abrakel writes, this does not suggest a change in God Himself, but rather a change in activity in comparison to a prior moment towards the objects of that activity, this change being according to His immutable decree. Alam niyo, ang ibig lang sabihin, sorry dito sa malalim na ni Dolezal, alam niyo kung ano ibig sabihin nito ni Dolezal? Ang sinasabi niya, kapag ang Diyos ba nagsisi ka at winidhold niya yung judgment, nagkaroon ba ng pagbabago sa Diyos? Di ba sabi niya, i-judge kita pag nagkasala ka, pero nagsisi ka, inalis na yung judgment. Nagkaroon ba ng changes sa Kanya? Sa mukha natin, sa angulo natin, parang nagkaroon ng changes. But the truth is, walang changes sa Kanya. Ang nagkaroon ng change ay creature. Nagsisi ka eh. Pero siya, akala mo ba, pastor, nagbago? Dati, kanina, gusto niyang i-judge. Ngayon, hindi na niya i-judge. Hindi siya nagbago noon. Actually, nagpapakita pa rin ito ng immutability ng Diyos. Bakit? Dahil ni-reveal ng Diyos, ang Diyos ay galit sa kasalanan at pinagpapala niya ang pagsunod. Pag sumunod ka, ito ang ni-reveal niya. Ganito ang gagawin niya. He will bless you. So that kapag nagsisi ka sa kasalanan mo, ang pangako niya, patatawarin ka. Itong mga bagay na to, sabi niya, ang change ay dun sa revelation dahil ni-reveal ng Diyos ang sarili niya, hindi siya nagbabago sa kanyang nature. He is being consistent. Actually, if God is not mutable, if God is not immutable, walang assurance na kapag nagsisi ka, patatawarin ka niya kung hindi siya immutable. But the very fact na immutable siya, we can always count that if we confess our sins, He is just and faithful to receive us and to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Meron tayong assurance because He is immutable.
At nireveal niya na ang Diyos, ito yung response niya sa kasalanan. Ito naman ang response niya sa repentance. Ito yung response niya. Walang pagbabago sa nature, ang nagbago yung revelation. Nireveal niya sa iyo, ito yung kanyang nature. Ang nature niya is ayaw niya sa kasalanan. Banal ang kanyang nature. Walang pagbabago doon. Yun yung ibig lang sabihin ni Dolezal. So, ang lesson nito, with the strong stance on figurative interpretation, God's immutability is rightly protected from being misconstrued as immobile and static. Kaya sabi ni Thomas Winandi, God is unchangeable not because He is inert or static like a rock, but for just the opposite reason. He is so dynamic, so active, and no change can make Him more active. He is pure and simple. So, lagpasan natin to because of the time. Maganda yung sabi ni Michael Horton dito. Let me just read yung kay Michael Horton. Sabi ni Horton, above the vicissitudes of fluctuating circumstances and ever-changing response of His covenant partners, there is the unchanging purposes of God. And in this, God's people can take immeasurable assurance. Even though the covenant of creation has been broken, and even Israel lies together in spiritual death and in the world in Adam as transgressors, the eternal covenant of redemption remains inviolable because it is not conditioned on the human side, but on the immutable will of the triune God. Alam nyo, lalagpasan ko na lang din itong immutability challenge, pero bad news dahil itong mga doctrines like the DDS, divine simplicity, divine aseity, divine immutability, may mga Calvinists ang nagsusuppress dito at pakita ko lang mabilis si Don MacLeod, nabibless daw ang Diyos sa kanyang creation pag mabuti sila. Si Karl Barth, holy mutability. Di ba? Holy mutability. Ibig sabihin ng Diyos ay mutable sa kanya. Meron pa, si D.A. Carson, sabi niya, God's interaction with us is a vulnerable love that feels pain. So God feels pain para sa Kanya. Sabi ni J. Packer, God has feelings. Parang pasentimental tayo ng pasentimental ah. Habang, God has feelings. Ano kaya yun? No? May feeling siya. Katulad nung song na very powerful yung feelings. Sabi niya, when He looks at me, the world fades away. Ganun ba yung feelings ng Diyos? Na pag tinitingnan niya tayo, nagkakaroon ng ganito? So, sabi ni Bruce Ware, relational mutability. Dahil sa relationship sa atin, mutable lang Diyos. Basahin ko lang itong God's greater glory ni Bruce Ware. God's ontological and ethical immutability requires that God to be relationally mutable. So that when the moral situation with which God is in relation changes, so too does God change in relation to that changed situation in ways called forth by His immutable character and promise. For example, when a sinner repents, God's disposition toward the person changes from wrath and impending condemnation to one of peace and an acceptance. This is a change in God, not of His essential attributes and character, but of His disposition, relation, and attitude. So, parang maganda yung sinasabi niya na nagbabago ang Diyos kasi katulad sinabi natin, pag nagsisi, nagkaroon ng ganito, pero sinasabi ng classical theist, hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang attitude, sa kanyang nature, yung kanyang being, pero siya, sinasabi niya, may pagbabago sa Diyos, pero parang ang disposition, relation, at attitude, yun na nagbabago, pero yung attribute, hindi. Paano kaya yun? Na pwede natin sabihin yung disposition niya, relation, and attitude na hindi naapektuhan yung kanyang nature. Yun yung ayaw ng mga classical theists. So, ayan. Sabi ni Dolezal, in opposition, the traditional notion of divine aseity is captured well when Arthur W. Pink states that God gives to all and is enriched by none. This can no longer be said by those Calvinists who have fallen under the spell of theistic mutualism. So, do we accept yung theistic mutualism na dahil nakipag-relate ang Diyos sa atin, mutable na siya ngayon? We can affect Him already. Theistic mutualism. Sabi ng classical theist, hindi po pwede. Pastoral application. God is worthy of the deepest trust
because He is reliable in His promise. I am not worthy of deepest trust because I am not reliable and I am not immutable. Sino man sa atin is not worthy of deepest trust. We can break our promises. We are able to disappoint and to frustrate other people. Bakit? Kasi kasama na nature natin is yung change and flux. They are inescapable features of human life and civilization that threaten consistency sa ating faith. The constancy of God functions as resting place amid distresses that attend change. Kaya nga, ang description is God as rock, masasandalan natin. So ang lesson dito is that divine immutability is our bedrock of assurance that God will not change in what He promised or bad news warned against. So therefore, yung nakilala kong Diyos noong 2002, that was 13 years ago when I repented of my sins at sumampalataya ako sa pangalan ng Panginoong Yesus. I was 17 or 16 years old by that time. More than half of my years are already spent as being a Christian. Yung Diyos na nangako sa akin that He will deliver my soul, maaasahan ko pa rin hanggang ngayon because the Lord does not change. God is reliable not only because of His covenantal faithfulness to us, but because of His very being. He cannot change regardless of His creature's state. Kaya kahit ikaw magbago, kahit manghina ka sa pananampalataya, ang Diyos hindi niya nakakalimutan ng Kanyang salita. Napansin niyo ba to? Pag nanalangin kayo, may time naman na wala kayong gana sa panalangin, but nevertheless, God answers your prayers not because, alam mo, konsentidor siya, but because He is bound to His promise. And then God is reliable because not only His essence remains changeless, but also His ultimate purposes and decrees. Di ba yan sabi ng Hebrews 6:17-18, when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath so that by two unchangeable things which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. So ang ibig sabihin nito, ang Diyos, wala na siyang mas mataas sa Kanya na para mangako siya. Di ba parang tayo nangangako, parang sa Constitution, pag oath of office, mayroong mas mataas sa atin yung nasa posisyon. Kahit barangay tanod yun. Di ba the former Vice President Leni Robredo na sworn in siya ng isang barangay captain. That's a very beautiful demonstration na kahit barangay captain siya, mas mataas pa rin siya because wala pa siya sa office, kahit Vice President-elect siya. Ganun ang Diyos. Wala nang mas tataas sa Kanya, pero nangako pa rin siya dahil sa Kanyang sarili. In other words, yun na yung kataas-taasan. Maaasahan mo to. And then number 2, God has the same standards of holiness. Genesis 18:25, Job 8:3, and all those things. So therefore, the same standard of holiness. Di siya nagbabago. No amount of time passed can alter the very character of God. So God's immutability is both a comfort to the obedient and a scary threat to the disobedient and unholy. And number 3, God's immutability assures us of the same reliability for our faith and prayer. Nakakatamad minsan manalangin or nakaka-discourage minsan magtiwala sa Diyos dahil hindi katiwa-tiwala ang Diyos, kundi may time na nanlalamig tayo, nahihirapan tayo. But knowing this, immutable ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Doon sa Revelation, may sinabi doon na parang ang Diyos iniipon niya yung panalangin ng mga saints. In other words, kahit may time na wala ka sa mood manalangin, pero pinakikinggan ng Diyos yun, not to encourage you na okay na lang yung ganung panalangin, but for you to know na ang Diyos, ino-honor niya yung pananampalataya dahil sinabi niyang i-honor niya. So to labor in prayer and to labor in the ministry are labors that will never be in vain. Hindi ko nakikita ang inyong pagpapagal, hindi ko rin nakikita yung pananalangin nyo, so what? Hindi naman ako ang Diyos nyo. Pero, ang Diyos, alam niya lahat yan. Kaya nga tama yung Hebrews 6:10 na God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name. So, kung ang Diyos ay immutable, mga kapatid, pwede tayong maglingkod kahit hindi tayo nakikita ng ibang tao, kahit hindi tayo napapalakpakan ng ating mga pastor, kahit walang nakakakita sa atin, pwede tayo sumunod sa Diyos. Kasi immutable lang Diyos. Hindi niya sasabihin na, sige, pwede mo nang ilusot yan. Wala naman nakakakita. Mamuhay ka na lang katulad ng mga iba. Ay, hindi. Kasi immutable lang Diyos. Kung sinabi niyang kasalanan ito noon, kasalanan siya whether may nakakakita o wala.
Kasalanan siya kahit matanda ka na. Kasalanan siya. Kung ito ay nakakalugod sa Diyos, nakakalugod siya sa Diyos hanggang ngayon. Kahit walang nakakita sa ginagawa mong kabanalan, walang sayang pagdating sa Diyos. So, therefore, let us end by saying, changing God would result in changing norms. And changing norms are no norms at all, sabi ni E. Brunner. So, magtiwala tayo sa nature ng Diyos at mas lalo nating ibigay ang buhay natin sa Kanya, knowing na binigay niya ang buhay niya through the Lord Jesus Christ. Let us pray. Father, we thank you sa natutunan namin. May mga pwede pa kaming pag-aralan sa susunod ng Sunday School kung paano namin explain yung pagre-repent ng Diyos, paano naman yung incarnation, the second person of the Trinity assumes the human nature, paano to nagkaroon na ba ng changes. Nawa, mapag-aralan pa namin sa susunod to, on a deeper level, lalo namin ma-appreciate ang inyo pong character na immutable kayo. Knowing na hindi kami immutable, mas attracted kami lalo sa inyo pong power. Na kahit na anong mangyari, kahit gaano kasi disappointing ang aming mga pamumuhay, ang aming pong pananampalataya, kahit ka-weak at kahit gaano kagulo sa mundong ito, we can be assured that our God never sleeps. He remains on the throne and He will continue to bless His people in Christ and He will continue to judge sin and the sinners na nagkakasala. Salamat Lord, ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. There will be no Sunday questions.